Dahil usa ka mother superior kuno mga kaigsuonan nga nabalaka kay usa sa iyahang mga religious sisters daw gibiyaan sa kusina. Murag kasabot na mo sa ako ang buot ipasabot. Tuod man nangitag paagi ang maong superiora nga iyahang mahinabi ang maong madre aron kini katagaan niya og spiritual advice. Usa ka higayon ni ana, nagpahigayon sila og spiritual conference. Ug sa maong pagiginabi, giingnan sa superiora ang iyahang sakop nga madre. Sister, ayaw bayag kalimtiha dad-a sa imong pamalandong. Kining giingon sa kasulatan nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Busa kinahanglan kining atimanon, respetuon ug dili nato kini abusahan. Palihog pamalandungi ha, haron nindot kinig epekto diha kanimo. Careful kayo ang superiora makaigsuonan kay sayod baya siya nga sa itong modernong panahon, careful taning body shaming o ma-cancel culture gud niya ta. Unang careful kayo superior, gipaagi niya sa spiritual conference. Tuod man nalipay ang superiora makaigsuonan kay paglabay sa maong istorya nila, straight 2 weeks. Grabe nakadait ang maong madre. Porting nakapugong sa iyang kaunon. Lipay kayo ang superiora. Pero nag-uol og balik ang superiora makaigsuonan kay after 2 weeks, uy, nabalik man sa naandan. Mo na nga ang madre kuno makaigsuonan, mura na jog refrigerator ang gipatungag bula. Mauton din tungura gipatawag na pud niya ang madre. Iyang giingnan, sister, nakalimot ka sa ako ang gipapamalandungan nimo mahitungod sa body as the temple of the Holy Spirit. Ug ang mong madre kuno makaigsuonan mitubag, wa mo ko makalimot, mother. Ang nakalahi lang, mother, kay sa akong pamalandong ni honghong nako ang Espiritu Santo. Nga giingnan ko niya, yes, the body is the temple of the Holy Spirit, my temple. But kini kuno akong lawas kuno, mother, dili ni siya ordinaryong temple. Usa ni siya ka cathedral, usa ka major basilica. Munang ako agyon ning i-maintain alang sa iyang kahimayaan. Mga minahal, ang liturhiya sa pulong sa atong panagtigom karon naghubit unsa ka mahinungdanon sa papel sa ikatulong persona sa Santissima Trinidad sa pagkahimugso sa simbahan. Natanawa gud ninyo, from a ragtag group of timid and unreliable followers, the apostles were transformed by the regenerative outpouring of the Holy Spirit into chosen witnesses of the resurrection and foundation stones of the church. For further readings, palihog basahan ninyo Catechism of the Catholic Church, Numbers 857 hangtod sa 860. Unang punto sa atong pamalandong. The Holy Spirit, the Paraclete, descended upon the disciples at the time of their great fear. Sige ingon sa Ebanghelyo, gabi kadto, nanarangka sila sa pultahan tungod sa ilang kahadlok. Mga minahal, wala ba magkulang ang Ginoo sa pag-andam sa mga tinun-an alang sa iyang nag-angat nga pagpasakit? Wa gid siya magkulang sa pag-prepare kanila for the scandal of the cross. Wa pud siya magkulang sa pag-andam sa mga tinun-an sa moabot nila nga mga pag-antos as cost of discipleship. Basahan ninyo palihog ug ampui Luke chapter 24 verses 25 to 34. The cost of discipleship. So giandam sila sa Ginoo, wa magkulang ang Ginoo ni ana. Apan mangutana ta, ngano kaha nga nakaplagan man sila, meaning the disciples, nganong nakaplagan man sila sa Espiritu Santo nga huddled together in a locked room for fear. Imbis unta madasigon silang nagpaabot
sa katumanan, sa mga pasalig, sa mga saad sa ilang Diyos nung magtutudlo. It was as if they never heard the Lord mentioning about these things. Murag ang dating ba, murag na-shock sila. Pero actually, dili. They were forewarned already. So, why such reaction? Ang tubag niya na makikisuunan simple. Nakalimot sila. Klaro kayo, nakalimot sila sa mga mahinuklugong pasidaan sa Ginoo. Taliwala sa ilang nasinati nga mga kalisdanan o mga kalibog. O ang resulta mao kini. Instead of the gift of peace lingering in their hearts, napulihan na hinuon kini o paralyzing fear. Ibalik-balik ito sa Ginoo. Do this in memory of me. Remember me this way. Maingon tangpunga. Pero nakalimot sila. So, ang sa resulta, because they forgot, they feared a lot. And they conducted themselves in less commendable manner. So, sa di pata palabig panaway nila, atong tanahon ang atong kaugalingon. Mga minahal, because of our fallible human memory, sagad malinga kita sa mga gumunhap sa kinabuhi. O mutiorok gilayon ngadto sa kinahiladman sa kabalaka, kalisang, pagduha-duha o markabahala. Ilabi na inig-asdang na sa dili gyud mabangbang nga panagdula, interplay sa kasakit o kalipay, sa kahamugaway o kapitos, sa kapildihan o sa kadaugan. Forgetting that in these human experiences, the Holy Spirit enables us to become the persons the Lord wishes us to be. For further reflection, palihog pamalandungin ninyo. Letter of Paul to the Romans, chapter 5, verses 3 to 5. Makiigsuunan, kanunay natong hinumduman, nga taliwala sa atong mga kakulian ug mga kahingawan ining kinabuhia. The Holy Spirit is the abiding presence of the physically absent, glorified Lord. Nga nagpalingkawas ka nato sa sala o sa kamatayon, nangaliyupo alang sulod ug uban ka nato, o naningkamot sa paghatag ka nato sa kadait sa Dios. So mauna ang papel sa Espiritu Santo at the time when the disciples of the Lord feared so much, entertained paralyzing fear. Maupo na mahitabo nato kung we become more conscious in our prayer of the presence of God's Spirit, especially during moments of great fears, sa ato ang down and out moments. So ang ita mangutana, isip tubag sa unang punto. Unsang mga aspeto sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, nga nanginahanglan sa ginhawa sa Espiritu. Areas in our lives, fears in our lives, monkeys on our backs, nga gikinahanglang ginhawaan sa Espiritu Santo haron mapulihan sa kalinaw sa Dios. Ikaduhang punto, mga minahal, as consoler and counselor, the Holy Spirit makes it possible for believers to accomplish the mission impossible of conforming their lives to the splendor of the truth as articulated by the saving works and deeds of the Lord. Sisters and brothers, sayod ang Espiritu Santo nga inanay ang atong pagtuhop o pagsabot sa mga pagtulunan o panig-ingnan sa Ginoo. Busa, gianam-anam niya kinig butyag alang kanato diha sa mga sibo nga higayon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, aron mamahimo kitang angayan
o kasaligan nga mga saksi sa pagkabanhaw. Please pray over Matthew 10:20. Mga kaigsuunan, pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo, maghinay-hinay ug lambo ang atong kaabli sa hunahuna ug kasing-kasing mahitungod sa mga kamatuoran nga gitugyan o gisangyaw sa atong balaan nga inahan og magtutudlo ang simbahan. Bisan pa man og unsa kini kalisod tunlon ilabi na karong panahona, o bisan pa man unsa ka madanihon sa mga counter proposals sa katilingban nga ato ang gipuy-an karon. With the aid of the Holy Spirit, we can subscribe to the truth and remain there despite the opposition coming from the other side. Mga minahal, inabagan sa lamdag sa Espiritu Santo, makaamgo kita. Kung nahasubay pa ba ang atong kinabuhi sa Diyos nung pagbuot, o kung nakatuman pa ba kita sa ato ang katungdanan, atong kaakuhan sa pagtuo, paglaom o paghigugma, even without the evidences of the senses. Isip mga heirs, sumusunod, manununod, heirs of Pentecost, mga kaigsuunan, kita gipasaligan sa balaang espiritu nga andam siyang makigbisog alang kanato to win our salvation on the merits of the Paschal mystery. Isip tugbang sa way puas nga pagpahaba sa yawa to win our damnation on the evidence of our sins. Duda mo niana, palihog pamalandungin ninyo. Revelation chapter 12 verse 10. Og inyong madiscover din nga ang yawa gyud. Siya mo'y mutintal na to. Og nindot nga mga butang, patuyangan ta niya. Pero samtang atong gibuhat ni, kinasugamak na ta, sige siya accuse na to before God. Inana siya kabuang. So yabag yung kaita, kung mo salig ta sa iyang pamaagi. Busa, kanunay natong timanan. Nga ang balaang espiritu makaigsuunan, taliwala sa ato ang mga life's adversities dinhi sa kalibutan, kanunay siyang uban kanato. Aron pagdapig ug pagduso sa atong kausa atubangan sa Dios, ug aron paghatag kanato sa kahupayan nga Dios lamang ang makahatag. Sa ato pa, makaingon ta, the Holy Spirit works in our favor in two spheres, in two levels. Before God as our advocate, manlalaban. And with us here on earth as our comforter. Mga minahal, kung himasa tag Biblia makabantay ta, nga kung atong itandi sa Lucan account of the Pentecost, which is more dramatic, basahan ninyo, mas dramatic ang Lucan version nga nasa Acts of the Apostles or the Gospel of Luke, sa Pentecostes. Kung ato itandi sa maong dramatic account, ang Johannine version, makaingon ta nga more reflective ang tono niini. Sama sa itong nadungog. Giginhawaan lang sila sa Ginoo. No much fanfare. Kabantay mo? Mas reflective ang pamaagi nga gisgutan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Unya alang nato makiigsunan, this is very providential nga mo'y atong ebanghelyo sa atong panagtigom karon. Tukba kaayo kini alang kanato. Kanato nga nalato na sa mga kagahob, noise sa modernong dasog ug urog ug sa cinematic effects of virtual realities and artificial intelligence nga maoy nakapalasay, nakapaway lami sa mga simple, ordinary, and common things in our lives. Angay gayud kaayo kini kanato, meaning the Johannine version. Kanato nga nag-ungaw na sa paghikalimot, nga mas makaamgo kita sa presensya, sa buhing presensya sa Dios in the stillness of our hearts. Palihog tanawa ninyo og pamalandungi,
First Book of Kings, chapter 19, verses 11 to 12. Mga minahal, atong hangyoon nga ang maong balaang espiritu maggiya kanunay kanato ug magdasig kanato taliwala sa mga butang nga lisod sabton ug lisod tugkaron niining kinabuhia.